Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo yung pakiramdam na ibinigay mo na ang lahat, kinukulang pa rin nila. Hindi sapat yung ibinibigay mo. Kanina, mayroon nagtanong sa akin. Sabi niya, Brad, hanggang saan ba ako mang-uunawa? Ibinigay ko ng lahat ng aking pang-unawa pero parang walang nangyari. Parang walang epekto. Parang hindi na-appreciate. Parang walang magandang nangyayari. Sabi ko naman, yan ang tinitignan ng Diyos. Hanggang saan ba yung kaya mong ibigay? Nasasaktan ka ba? Yun ang tinitignan ng Diyos. Kung tayo nasasaktan na sa ating mga sakripisyo at ibinibigay pa rin natin ng buong galak, ito ay pinakamahalagang alay natin sa Diyos. At ito ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung malaking halaga. Hindi yung nakikita ng iba na ang galing natin na magbigay o mag-alay. Tinitignan ng Diyos sa atin ay yung puso natin na may kasamang sakripisyo. Sa Ebanghelyo may makita natin, nakita ni Jesus yung mga mayayaman na nagbibigay, nag-aalay ng malalaking halaga. At nakita niya ang isang biyuda, isang balo, na ibinigay niya yung 2 kusing niya. Sabi ni Jesus, ibinigay niya yung kanyang ikabubuhay. At sabi niya, mas malaki ang ibinigay ng balong ito. Dito ay makikita natin na pinapaalala ng Diyos sa atin, hindi yung halaga ang titignan natin sa ating pag-aalay, sa ating pagsasakripisyo, kundi yung ating puso. Gaano ba natin binibigay yung ating puso? Ito ba ay binibigay natin dahil sa pagmamahal? Isang magandang example ay, kunwari, mayroong isang taong na mahirap mahalin. Inaaway ka, sinasaktan ka. Paano mo ito tinatapatan? Tinatapatan mo ba ng kabutihan mo? Tinatapatan mo ba ng iyong pangunawa? Hindi ba nauubos yung iyong pangunawa? At sa pagbibigay ng kapatawaran, nauuna ba tayo? Hindi na mahalaga kung sino ang may sala. Ang mahalaga ay ibinibigay natin yung hinihingi ng Diyos na karapat-dapat. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Anuman ang mga bagay na pinagdadaanan natin na tayo ay nahihirapan, alam natin na mahirap ibigay, pero ibinigay mo pa rin dahil sa pagmamahal, dahil sa galak sa iyong puso at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang, pinakamagandang alay natin sa ating Diyos. Kaya kapatid, huwag kang manghinawa, huwag kang wala ng pag-asa. Do it with a cheerful heart, sabi nga. Gawin mo ito dahil mahal mo ang sarili mo, dahil mahal mo ang Diyos. Kung gusto natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At hiniling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe at mag-iwan ng comment at ibahagi natin itong ating reflection. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and Godspeed.